Sa isang malamig na gabi sa Baguio, isang anino ang nagpakita sa isang call center agent na si Aldrin at mula noon ay nagbago ang kanyang buhay. Ang mga kakaibang pangyayari at pagkawala ng alaala ay nagdala sa kanya sa isang madilim na pakikipagsapalaran. Sa kwentong ito matutunghayan natin ang kanyang laban sa isang nilalang na nagpapakain sa kanyang isipan. Huwag kayong bibitaw dahil ang bawat sandali ay puno ng misteryo at takot na magpapakilabot sa inyong mga balahibo. Isang mainit na pagbati sa inyo mga Creepy Pinoy Stories listeners. Ako nga pala si Aldrin at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong hindi ko malilimutan. Nakatira ako ngayon sa Baguio, isang lungsod na kilala sa malamig na klima at magagandang tanawin. Lumipat kami dito ng pamilya ko nang malipat ng trabaho si Papa. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa mga kwentong kababalaghan. Pero hindi ko inakala na isang araw ay magiging bahagi ako ng isa. Sa isang malamig na gabi sa Baguio, naglalakad ako pauwi mula sa trabaho sa call center. Ang mga ilaw sa kalsada ay mahina, nagbibigay ng kakaibang ambience sa paligid. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na tila dumadaan sa aking buto. Napatingin ako sa gilid ng kalsada at nakita ko ang isang anino na unti-unting nagkakaroon ng anyo. Ano to? Bulong ko sa sarili ko habang pinagmamasdan ang nilalang na may kakaibang hitsura. Hindi ko maipaliwanag kung tao ba ito o hayop. Napansin kong parang lumulutang ito, hindi tumatapak sa lupa. Ang mga mata nito ay parang nagliliyab sa dilim. Bago pa man ako makatakbo, umatake ang nilalang. Pakiramdam ko'y tinusok ako ng matalim na bagay, pero nang tingnan ko ang aking katawan, wala akong makitang sugat. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang mga kakaibang pagbabago sa aking paligid. Ang kulay ng mga bagay ay nagbabago at ang mga pangalan ng mga tao ay tila nag-iiba. Isang araw nagpapahinga ako sa isang coffee shop sa Session Road. Habang iniinom ko ang aking kape, napansin ko ang isang magandang babae na pumasok. Lumapit siya sa akin at nagpakilala. "Hi, ako si Karen." Agad kaming nagkagustuhan at naging magkasintahan. Madalas kaming mag-date sa iba't ibang lugar sa Baguio. Masaya kami sa bawat sandali. Pero may mga pagkakataon na bigla akong nawawala sa sarili. "Ang saya natin, Aldrin," sabi ni Karen habang magkahawak kamay kami sa parke. Ngunit habang masaya kami, napansin ko na nawawala ang 3 buwan ng aking buhay na wala akong maalala. Naging mas mapagbantay ako, ngunit patuloy pa rin ang nilalang sa pagdulot ng maliliit na pagbabago sa aking realidad. Ang mga alaala ko ay tila nawawala at bumabalik ng walang babala na nagdudulot ng matinding pagkalito sa akin. Makalipas ang ilang taon, natuklasan ko na may anak akong lalaki na si Ken. Hindi ko maalala kung paano ako nagkaroon ng anak. Paano nangyari ito? Tanong ko sa sarili ko habang tinitingnan si Ken. Ang pagkabigla at pagkalito ay nag-udyok sa akin na humingi ng tulong sa simbahan at mga doktor. Ngunit walang makapagbigay ng kasagutan. Sinubukan kong alamin ang mga dokumento ng kapanganakan ni Ken. Pero parang may mga nawawalang impormasyon, lalo akong nalito. "Karen, kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat," sabi ko sa kanya isang gabi. Ngunit nadiskubre ko na nasa ikalawang date pa lang kami, indikasyon ng mas marami pang nawawalang oras. Ang aking buhay ay tila isang pira-pirasong puzzle na hindi ko mabuo. Pakiramdam ko'y nawawala ako sa bawat sandali. Tinanggap ko ang aking pira-pirasong buhay at namuhay sa iba't ibang sandali nang hindi magkakasunod. Sa aking pagtanggap, nakilala ko ang aking apo na si Jericho. "Lolo, dapat isulat mo ang mga karanasan mo," sabi ni Jericho sa akin. Sinimulan kong magsulat ng mga tala at itinatago ito sa ilalim ng hagdan. Umaasa ako na matutulungan ako ni Jericho na maintindihan ang mga ito. Sa bawat pagsulat, unti-unting nagiging malinaw ang mga piraso ng aking buhay. "Lolo, may pattern ako nakikita,"
sabi ni Jericho habang binabasa ang mga tala ko. Nagkaroon ako ng pag-asa na baka may solusyon sa aking problema. Habang tumatanda si Jericho, natuklasan niya na ang nilalang ay isang parasito na nagpapakain sa isipan ko. Lolo, kailangan nating mag-ingat. Baka mas lumala pa ang sitwasyon, sabi ni Jericho habang nagre-research kami. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito, pero alam ko na kailangan kong magtiwala sa apo ko. Lolo, may nahanap akong kagamitan sa lumang aklatan, sabi ni Jericho isang araw. Gamit ang espesyal na kagamitan, sinubukan ni Jericho na alisin ang parasito. Ang proseso ay nagdulot ng matinding sakit sa akin. Pakiramdam ko'y hinahatak ang bawat bahagi ng aking isipan. Parang may mga kamay na humihila sa bawat sulok ng utak ko at hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Pero sa huli napalaya ako. Ang mga alaala ko ay unti-unting bumalik at ang mga piraso ng aking buhay ay muling nagkakabit-kabit. Parang puzzle na unti-unting nabubuo at sa wakas, nakita ko na ang buong larawan. Bumalik ako sa sandali ng unang pagkikita sa nilalang. Ngayon ay may kakayahang labanan ito sa aking bagong lakas. Nagawa kong itaboy ang nilalang at tuluyang mapalaya ang aking isipan. Habang tinataboy ko ang nilalang, naramdaman kong unti-unti itong nawawala, parang usok na natutunaw sa hangin. Ang bigat sa dibdib ko ay unti-unting nawala at sa wakas malaya na ako. Umuwi ako at pinagmunian ang aking buhay at mga alaala. Natapos ang kwento sa pagtanggap ko ng tawag mula kay Karen. "Aldrin, miss na kita," sabi ni Karen sa telepono. Alam kong ang hinaharap ay may dalang kasiyahan at sakit, ngunit nagpapasalamat ako sa mga alaala na maaari ko ng pahalagahan. Sa isang tahimik na nursing home, nakahanap ako ng kaaliwan sa panonood ng niyebe. Si Jericho ay nagsusulat ng kwento ng buhay ko na ngayon ay may Alzheimer's. Ang aming kwento ay nagpapaalala na kahit sa gitna ng kadiliman, may liwanag na naghihintay. Ang kwento ni Aldrin ay nagtuturo sa atin na ang mga anino ng nakaraan ay maaaring magdala ng matinding takot at kalituhan. Ngunit sa huli, ang katotohanan at pagmamahal ang magpapalaya sa atin. Maraming salamat sa pakikinig, mga Creepy Pinoy Stories listeners. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga anino sa dilim.